Ang mga nakakasilaw na ilaw ay tumama sa kanyang mukha, kasabay ng dumadagundong na palakpakan. Sa entablado ng New York Fashion Week, nakatayo si Althea Castillo, ang pangalang laman ng bibig ng lahat sa mundo ng moda. Nakangiti siya, isang perpektong ngiti na sanay na niyang ibigay sa mga kamera. Iwinawagayway niya ang kanyang kamay sa mga taong pumapalakpak, tinatanggap ang mga bulaklak at papuri. Tagumpay. Ito ang itsura ng tagumpay. Ngunit sa likod ng mga matang kumikinang sa ilaw, mayroong isang malawak na kawalan. Habang ang lahat ay nagdiriwang para sa kanya, isang tanong ang paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Para kanino ang lahat ng ito? Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Ilang oras lang ang nakalipas, bago ang lahat ng ito, ginising siya ng parehong bangungot na dumadalaw sa kanya sa loob ng 7 taon. Nasa isang maliit na silid siya, sa harap ng isang makinang pantahi. Ang sinag ng araw mula sa bintana ay mainit at pamilyar. Sa kanyang harapan, may 3 maliliit na tela. Isang asul, isang rosas, isang dilaw. Sa sobrang pananabik, tinatahi niya ang mga ito para maging maliliit na damit. Isang pares ng munting pantalon. Isang bestidang may maliliit na bulaklak. Isang damit na may kurbatang parang sa isang maliit na ginoo. Ramdam na ramdam niya ang kaligayahan. Isang dalisay na tuwa na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit tulad ng dati, habang malapit na siyang matapos, ang mga damit ay unti-unting naging abo sa kanyang mga kamay. Nawala ang mga kulay. Ang tela ay naging alikabok. Ang pag-asa ay naging pighati. At gigising siya, humihingal, ang mga pisngi ay basa sa luha na hindi niya namalayang pumatak. Iyon ang dahilan kung bakit ang tagumpay niya ngayon ay lasang abo. Ang palakpakan ay ingay lamang na nagpapalala ng katahimikan sa loob niya. Kinagabihan, sa kanyang malawak at marangyang apartment na tinatanaw ang mga ilaw ng Manhattan, ang pakiramdam ng kawalan ay mas matindi pa. Ang bawat sulok ng mamahaling lugar na iyon ay sumisigaw ng tagumpay, ngunit para kay Ara, ito ay isang malamig at walang buhay na kulungan. Nilapitan niya ang isang estante. Mula sa likod ng mga tropeo at parangal, kinuha niya ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Maingat niya itong binuksan. Sa loob nito, may iisang piraso lamang ng bagay. Isang maliit na retaso ng tela mula sa isang kumot ng sanggol. Ito na lamang ang tanging pisikal na alaala na mayroon siya sa kanila. Ang 3 anghel na kinuha sa kanya bago pa man niya sila mayakap. Hinaplos niya ang tela. 7 taon na. 7 taon ng pagpapanggap na buo siya. 7 taon ng pagtatago sa likod ng pangalang Althea Castillo. Pero pagod na siya. Pagod na siyang magpanggap. Isinara niya ang kahon. Naglakad siya papunta sa kanyang laptop, binuksan ito, at hindi na nag-isip pa. Nag-book siya ng one-way ticket. Hindi pa tungong Paris o Milan para sa susunod na Fashion Week. Ang destinasyon, Laog International Airport. Oras na para umuwi. Oras na para hanapin ang mga piraso ng sarili niyang tinatawag na Ara, na naiwan niya sa vegan. Makalipas ang ilang araw, ang ingay ng New York ay napalitan ng tahimik at makasaysayang hangin ng vegan. Dito, sa Call Crisologo, bawat hakbang sa mga batong kalsada ay parang isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang tunog ng mga kalesa, ang amoy ng empanada, ang mga lumang bahay na bato, lahat ay pamilyar, ngunit masakit. Naglalakad si Ara, walang tiyak na patutunguhan. Hinahayaan lang niya ang kanyang mga paa na dalhin siya kung saan man. Marahil, sa pagbalik niya dito, sa lugar kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat, ay mahahanap niya ang kapayapaan. O kahit man lang, ang inspirasyon na matagal nang nawawala sa kanyang mga disenyo. Bigla, ang kanyang pag-iisip ay naputol ng isang iyak ng bata. Ilang metro mula sa kanya, isang maliit na batang babae, marahil mga 6 o 7 taong gulang, ang umiiyak sa tabi ng kalsada. Sa paanan niya, nakahandusay ang isang manika. Isang bagay ang humila kay Ara palapit. Isang di maipaliwanag na puwersa. Lumuhod siya para abutin ang manika. Okay ka lang, miss? Tanong niya sa malumanay na boses. Pero nang hawakan na niya ang manika, natigilan siya. Nanigas ang kanyang katawan at kinapos siya ng hininga. Ang bestida ng manika. Hindi ito isang ordinaryong bestida. Ito ay isang perpektong replika, isang miniature version, ng isang disenyo na iginuhit niya sa kanyang sketchbook maraming taon na ang nakalipas.
Isang disenyo na nilikha niya sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang damit na pinangarap niyang isuot ng kanyang anak na babae, kung sakaling nabuhay ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang manika sa bata. Sa saan mo nakuha ang damit na ito? Halos pabulong na tanong ni Ara. Tumingala ang bata, ang mga mata nito ay malalaki at bilugan, puno pa rin ng luha. At sa sandaling iyon, nakita ni Ara ang isang bagay sa mukha ng bata, isang pamilyar na hugis ng mga mata, isang kurba ng ilong, na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi. Hindi maaari. Bago pa man makasagot ang bata, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa likuran nila. Isang boses na mas malalim, mas magaspang kaysa sa pagkakakilala niya dito, ngunit isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Malia! Anong nangyayari? Dahan-dahang lumingon si Ara. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong tumatakbo para sa buhay nito. At doon, nakatayo siya. Si Marco. Mas matanda, mas payat, at may mga linya ng pagod at hirap sa kanyang mukha na wala noon. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pangarap at pagmamahal para sa kanya, ay puno ngayon ng isang bagay na hindi niya mabasa. Nagkatitigan sila. Ang 7 taon ay nawala sa isang iglap. Para silang bumalik sa ilalim ng puno ng mangga kung saan sila unang nagsumpaan ng pag-ibig. Ngunit ang init ng alaala ay agad na pinatay ng lamig sa mga mata ni Marco. Isang lamig na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Ara. Tumingin si Marco mula kay Ara pababa sa kanyang anak. Lumuhod ito at niyakap ang bata. Ang tingin niya ay hindi na muling bumalik kay Ara. Tila ba isa lang siyang estranghero, isang anino sa gilid ng kalsada. Binuhat niya ang bata, na ngayon ay humahagulgol na sa kanyang balikat. Malia, halika na, sabi ni Marco sa isang boses na walang emosyon, na sapat lang para marinig ni Ara. Huwag kang makipag-usap sa mga hindi mo kilala. At sa mga salitang iyon, tumalikod sila at nagsimulang maglakad palayo. Iiwanan si Ara na nakaluhod pa rin sa batong kalsada, hawak ang hangin. Hindi mo kilala. Isang estranghero. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Naiwan siyang mag-isa, ang puso ay durog sa 1,000,000 piraso. Ang mga mukha, ang mukha ng batang babae na kamukha niya. Nakatitig lang siya sa papalayong figura ng mag-ama. Ang ingay ng call crisologo, ang mga tawanan, ang tunog ng kalesa, ang mga usapan, ay unti-unting humina at nawala na parang binabalot ng makapal na hamog ang kanyang pandinig. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig, isang ritmo ng gulat, takot, at isang kakatuwang kislap ng pag-asa. Malia! Umalingaw-ngaw ang pangalan sa kanyang isipan. Iyon ang pangalan na pinangarap nila para sa kanilang panganay na babae, isang pangalan na ibinulong nila sa isa't isa sa ilalim ng mga bituin, puno ng mga pangarap na ngayon ay abo na lang. At ang mga mata ng bata ang kanyang mga mata. Ang parehong hugis. Ang parehong kurba ng mga pilikmata. Hindi. Mariin niyang ipinilig ang kanyang ulo, sinusubukang itaboy ang isang ideyang napaka-imposible, napakasakit, at kasabay nito, napaka-mapagpalaya. Patay na sila. Sinabi sa akin ni Mama. Umiyak ako para sa kanila. Nagluksa ako. Pero paano maipapaliwanag ang bestida ng manika? Isang disenyong hindi niya kailanman ipinakita kahit kanino, isang lihim na guhit na itinago niya kasama ng kanyang pighati. Paano maipapaliwanag si Marco na nandito, sa Vigan, may isang anak na babae na nasa tamang edad? Hindi mo kilala. Ang mga salita ni Marco ay bumalik na parang isang punyal, umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang lamig sa kanyang boses. Ang kawalan sa kanyang mga mata. Hindi lang siya galit, para siyang tumitingin sa isang multo, isang estranghero na naghasik ng lagim sa kanyang nakaraan. Dahan-dahan, naramdaman niya ang tigas ng batong kalsada sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Nanginginig siyang tumayo, ang mga binti niya ay parang gelatin. Ang mga tao ay dumadaan sa kanyang tabi, nagtitinginan, marahil ay nagtataka sa babaeng mukhang nakakita ng multo sa gitna ng call crisologo. Wala siyang pakialam. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang imahe ng likod ni Marco, habang papalayo ito, hawak ang isang batang babae na posibleng. Hindi niya matapos ang iniisip. Nakakatakot itong bigkasin kahit sa sarili lang niya. Isang tanong, mas malakas kaysa sa kanyang kalungkutan, ang sumibol sa kanyang puso. Isang tanong na babago sa lahat.
Ang mga anak ko. Posible bang buhay sila? Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang isinasara niya ang pinto ng kanyang maliit na bahay. Sumandal siya dito, hinahabol ang kanyang hininga na parang katatapos lang niyang tumakbo ng 1 kilometro. Sa labas, sa sala, naririnig niya ang mahinang tawanan ng kanyang mga anak na naglalaro. Ang pamilyar na tunog na iyon, na karaniwang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay tila isang paalala ngayon ng multong bigla na lang nagpakita. Siya. Si Althea. Pagkatapos ng 7 taon, bumalik siya. Nakita niya ito. Nakita niya ang babaeng minahal niya, at ang babaeng sumira sa kanya. Bakit? Bakit ngayon pa? Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pumasok siya sa kwarto ng mga bata. Doon, sa 3 maliliit na kama, mahimbing na natutulog ang kanyang mundo. Si Miguel, si Manuel, at si Malia. Ang kanyang 3 milagro. Ang kanyang 3 dahilan para bumangon sa umaga. Pinagmasdan niya ang mga payapang mukha nila. Ang buhok ni Miguel na medyo kulot tulad ng sa kanya. Ang mahahabang pilik mata ni Manuel na nakuha nito sa ina. At ang maliit na nunal sa ibaba ng labi ni Malia tulad ng kay Ara. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Bigla, bumalik ang alaala na pilit niyang ibinabaon araw-araw sa loob ng 7 taon. Nasa ospital siya noon, sa labas ng nursery. Sa likod ng salamin, nakita niya ang 3 maliliit na nilalang, napakaliliit at napakarurupok. Ang kanyang mga anak. Buhay sila. Malusog sila. Ngunit wala si Ara sa tabi niya para ibahagi ang sandaling iyon. Nasa recovery room pa raw ito. Lumipas ang mga oras. Walang Ara. Isang nurse ang lumapit sa kanya, hindi makatingin ng diretsyo, at iniabot sa kanya ang isang sobre. Galing daw sa mga magulang ni Ara. Nanginginig niyang binuksan ang sulat. Hindi ito galing kay Ara. Galing ito kay Doña Elvira. Ang mga salita ay malamig at matalim, walang anumang emosyon. Marco. Umalis na si Althea. Pinili niya ang kanyang kinabukasan. Dinala na namin siya pabalik sa amin kung saan siya nararapat. Kalimutan mo na siya, at kalimutan mo na ang anumang responsibilidad niya. Ang pamilya Castillo ang bahala sa lahat. Gumuho ang mundo niya. Iniwan sila. Pagkatapos ng lahat ng pangarap ng mga pangako. Iniwan siya ni Ara. Iniwan niya ang 3 sanggol na dugo't laman niya. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging isang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Mula sa araw na iyon, ipinangako niya sa sarili, siya lang. Siya lang ang mag-aaruga sa kanila. Hindi nila kailangan ng isang inang mas pinili ang karera, kaysa sa sarili niyang mga anak. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa sala ang pumutol sa kanyang masakit na pagbabalik-tanaw. Marco. Mahal. Nandito na ako. Boses ni Katrina. Ang kanyang kasintahan sa loob ng 2 taon. Isang guro sa lokal na paaralan, mabait at mahal ng mga bata. Si Katrina ang kanyang naging kanlungan, ang kalmadong dagat pagkatapos ng bagyo. Lumabas siya ng kwarto para salubungin ito. Ngumiti siya, ngunit alam niyang hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Hi, sabi niya. Agad na napansin ni Katrina ang pagbabago sa kanya. Lumapit ito, hinaplos ang kanyang braso. May problema ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Halos gusto niyang isagot. Pero tumanggi ang kanyang dila. Wala. Pagod lang sa trabaho. Hindi ito naniwala. Tinitigan siya nito, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Marco, kilala kita. May iba. Sabihin mo sa akin. Bumuntong hininga siya. Paano niya sasabihin? Paano niya ipapaliwanag na ang multo ng kanyang nakaraan ay naglalakad ngayon sa mga kalsada ng vegan? Nagkita kami, pabulong niyang sinabi. Nagkita kami ni Ara. Nakita niya ang gulat at pagkatapos ay ang sakit sa mga mata ni Katrina. Ngunit mabilis itong napalitan ng pag-unawa. Niyakap siya nito. Okay lang. Nandito ako. Hindi kanya pwedeng saktan ulit. Pero kahit nayakap siya ni Katrina, ang isip niya ay nasa babaeng may mga matang puno ng gulat sa call chrysologo kanina. At ang tanong ay bumalik, bakit siya nandito? Kinabukasan, sinubukan niyang kalimutan ang lahat.
Nagtrabaho siya sa kanyang talyer, ang amoy ng kahoy at ang tunog ng mga kagamitan ay ang kanyang terapiya. Ang kanyang mga anak ay naglalaro sa isang sulok, ang kanilang tawanan ang musika sa kanyang mga tainga. Ito ang kanyang buhay. Ito ang kanyang mundo. Walang lugar para kay Ara dito. Pero tila may ibang plano ang tadhana. Mula sa bintana ng talyer, natanaw niya ang isang babaeng naglalakad palapit. Pamilyar ang bawat galaw. Ang paraan ng paglalakad. Ang tindig. Si Ara. Natunton siya nito. Mabilis siyang tumayo, ang puso niya ay muling nagsimulang kumabog ng mabilis. Sinabi niya sa mga bata na pumasok muna sa bahay. Nang makarating si Ara sa harap ng talyer, huminto ito. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa tatlong bata na papasok sa bahay. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito nang mapansin nitong hindi lang isa, kundi tatlo sila. Magkakamukha. Triplets. Ang katotohanan ay sumampal kay Ara ng mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Hinarang siya ni Marco sa may pinto. Ang lahat ng sakit at galit na itinago niya sa loob ng 7 taon ay sumabog. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Napatingin sa kanya si Ara, ang mga mata ay nagtatanong, nalilito. Marco, ang mga batad. Mga anak ko, diniin niya ang salitang ko. Ang mga anak na iniwan mo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Ara, ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang masaktan ito. Gusto niyang maramdaman ito kahit katiting lang ng sakit na dinanas niya. Saan ka nanggaling sa loob ng 7 taon, Ara? Masyado ka bang naging abala sa New York? Sa mga mamahalin mong damit? Sa bago mong buhay? Umiling si Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan. Ang alin ang hindi ko naiintindihan, sigaw niya. Na isang araw, nagdesisyon ka na lang na hindi mo kami kailangan? Na mas mahalaga ang pera at kasikatan kaysa sa sarili mong mga anak? At doon, sumabog si Ara. Ang babaeng akala niya ay mahina ay sumigaw pabalik, ang boses ay basag sa pighati at galit. Patay divi sila, sigaw nito, ang mga salita ay puno ng 7 taong pagluluksa. Sinabi nila si akin namatay sila pagkapanganak. Iniyakan sila, Marco. Gabi-gabi. Natigilan si Marco. Ang kanyang galit ay biglang naglaho na parang isang kandilang binuhusan ng tubig. Napalitan ito ng matinding pagkalito. Patay? Tinitigan niya si Ara. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nitong puno ng luha. Ang uri ng sakit na hindi kayang pekiin. At sa isang iglap na intindihan niya. Hindi lang siya ang niloko. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Halos pabulong niyang tanong. Sina mama at papa, sagot ni Ara, humihikbi. Sinabi nila sa akin na hindi kinaya ng mga puso nila. Gumuho ang pader na itinayo ni Marco. Ang galit ay napalitan ng isang nakakabinging katotohanan. Pareho silang biktima. Pareho silang pinagkaitan ng pagkakataon na maging isang pamilya. Pareho silang sinungalingan. Nakatayo lang sila doon, sa gitna ng katotohanang biglang lumitaw, hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin. Sakto namang dumating si Katrina, bitbit ang ilang pinamili. Natigilan ito nang makita ang eksena. Si Marco, nakatayo na parang estatwa. At si Ara, umiiyak. Walang tanong-tanong, agad na kumilos si Katrina. Nilagpasan niya si Ara na parang hangin at pumasok sa bahay. Lumabas ito kasama ang 3 bata. Niyakap niya ang mga ito, inilalagay ang sarili sa pagitan nila at ni Ara. Miguel, Manuel, Malia, halik kayo kay Tita Katrina, sabi nito sa isang matamis ngunit may diin na boses. Huwag niyo siyang pansinin. Pagkatapos ay tumingin ito kay Ara. Isang tingin na puno ng paghamon. Isang tingin na nagsasabing, akin sila. Ang sandali ng pag-unawa sa pagitan ni Marco at Ara ay nabasag. Ang katotohanan ay nandyan na, ngunit ang sakit ng 7 taon ay hindi basta-basta mawawala. Masyadong malalim ang sugat. Tumingin si Marco kay Ara, ang pagkalito sa kanyang mga mata ay muling nabalutan ng sama ng loob. Patay na o hindi, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at puno ng pait. Iniwan mo pa rin kami. Wala kang karapatan sa kanila. At sa huling mga salitang iyon, isinara niya ang pinto. Malakas.
Sumasara hindi lang sa talyer, kundi sa anumang pag-asa na maaaring sumibol sa pagitan nilang dalawa. Sumandal siya sa pinto, narinig ang mahinang hikbi ni Ara mula sa labas, bago ito tuluyang nawala. Napapikit siya ng mariin, ang isip ay isang magulong bagyo. Nagsinungaling sila sa kanya. Nagsinungaling sila sa kanila. Pero kahit alam na niya ang katotohanan, isang bagay ang nanatiling malinaw sa isip niya, sa loob ng 7 taon, siya lang ang nandyan. Siya lang. At hindi niya hahayaang may sumira sa mundong binuo niya para sa kanyang mga anak. Kahit pa ang babaeng ina nila. Ang pagbagsak ng pinto ay hindi lang isang tunog. Isa itong tuldok. Isang pader na bigla na lang itinayo sa pagitan niya at ng katotohanang halos maabot na niya. Naiwan si Ara sa labas, ang alikabok mula sa talyer ni Marco ay dumidikit sa kanyang balat, habang ang lamig ng pagtanggi nito ay tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Wala kang karapatan sa kanila. Sa isang iglap gusto niyang sumuko. Gusto niyang maniwala sa sinabi ni Marco. Baka nga wala siyang karapatan. Baka ang pagbabalik niya ay isa lang malaking pagkakamali na magdudulot lang ng mas maraming sakit. Pero habang naglalakad siya palayo, ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ng kanyang dibdib. Isang apoy na pinagliyab ng 7 taong pighati at ng isang kasinungalingang sumira sa kanyang buhay. Hindi. Hindi ito pagkakamali. Ang pagkakamali ay ang maniwala sa kanila. Ang pagkakamali ay ang hayaan ang sarili niyang mamatay kasama ng mga anak na akala niya inawala. Pagdating sa kanyang hotel room, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya, na kanina ay nanginginig sa sakit, ay matatag na ngayon habang dinadial ang numero ng kanilang mansyon sa Maynila. Castillo Residence. Ang boses ng katulong. Si Mama, utos ni Ara, ang boses ay walang anumang emosyon. Ilang sandali lang. Alve. Anak. Nasaan ka? Nag-aalala kami. Buhay sila, Ma, putol ni Ara, ang bawat salita ay may bigat ng isang bato. Nakita ko ang mga apo ninyo. Ang 3 apo ninyo na sinabi ninyong inilibing ko. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Nang sa wakas ay magsalita si Doña Elvira, ang boses nito ay hindi nagpapakita ng pagkakasala, kundi ng isang nakakainis na pagpapasensya. Alvea, huminahon ka. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Para sa'yo. Para sa akin. Hindi makapaniwalang tumawa si Ara, isang tawang walang bahid ng saya. Pinatay ninyo ang mga anak ko sa isip ko sa loob ng 7 taon. Iyon ba ang ibig ninyong sabihin na para sa akin? Binigyan kita ng magandang kinabukasan, tumaas na ang boses ni Doña Elvira. Ano ang ibibigay sa'yo ng lalaking iyon? Isang buhay ng paglalaba at pagbibilang ng barya? Isinumpa ka sana niya sa kahirapan. Iniligtas kita sa sarili mong pagkakamali. Noon naintindihan ni Ara. Ang kanyang ina ay hindi kailanman aamin. Sa isip nito, isa siyang bayani. Humugot ng malalim na hininga si Ara, ang nag-aalab na galit ay naging isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ninyo ako iniligtas, maninakawan ninyo ako, sabi niya, ang boses ay kalmado na ngunit puno ng panganib. At babawiin ko ang lahat ng ninakaw ninyo. Binaba niya ang telepono bago pa man makasagot ang kanyang ina. Tapos na ang pag-uusap. Tapos na ang pagiging anak na sunod-sunuran. Kinabukasan, mayroon ng plano si Ara. Kailangan niyang maging matalino. Hindi niya pwedeng sugodin lang si Marco. Kailangan niyang ipakita na hindi siya ang kontrabida sa kwentong ito. Nalaman niya ang eskwelahan ng mga bata at naghintay sa labas bago ang uwian, sapat lang ang layo para hindi siya mapansin agad. Nang maglabasan na ang mga estudyante, ang puso niya ay parang pinipiga habang pinagmamasdan niya ang kanyang 3 anak, nag-aasaran, nagtatawanan, nabubuhay sa isang mundong hindi siya kasali. Nagsimula siyang lumapit, dahan-dahan, ngunit hinarang siya ng isang nakangiting si Katrina. Good afternoon, Jim's Castillo, sabi nito, ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit ang mga mata ay kasing tulis ng bubog. Pasensya na, pero mahigpit po naming ipinagbabawal ang mga hindi taga rito sa school grounds. For the safety of the children, you know. Gusto ko lang silang makita, pakiusap ni Ara. Ngumiti si Katrina, isang ngiting puno ng pag-unawa na halatang peke. Naiintindihan ko po.
Pero bilang guro nila at bilang tita Katrina nila, idiniin nito ang pangalan, responsibilidad kong. Ilayo sila sa anumang stress. Ang bigla mong pagpapakita nakakagulo lang po sa kanila. Ayaw naman po natin yan, di ba? Ang bawat salita ay isang patak ng laso na binalot sa asukal. Isang malinaw na babala. Walang nagawa si Ara kundi tumalikod, ang pakiramdam ng pagkatalo ay mapait sa kanyang dila. Hindi siya sumuko. Kinahapunan, pumunta siya sa plaza, sa lugar kung saan lahat ng bata sa vegan ay naglalaro. Umupo siya sa isang bangko, nagpapanggap na nagbabasa ng libro, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa tatlong figura na naghahabulan sa damuhan. Bigla, sa gitna ng kanilang laro, nadapa si Miguel. Isang malakas na iyak ang umalinggaw-ngaw. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng plano ni Ara. Ang tanging umiral ay ang kanyang likas na ugali bilang isang ina. Bago pa man makatayo si Marco mula sa kanyang kinaupuan, si Ara ay nasa tabi na ni Miguel. "Dede, okay lang," sabi niya, ang boses ay malambing habang sinusuri ang nagasgas na tuhod ng bata. Inilabas niya ang isang panyong may borda ng kanyang inisyal na E, at dahan-dahang idinampi ito sa sugat. Tumingala si Miguel, ang mukha ay basa sa luha. Ngunit nang makilala siya, ang mga luha ay napalitan ng pagkilala. "Ikaw po yung magandang ali kahapon." Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 7 taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Ang paghawak sa balat ng kanyang anak, ang pagdinig sa munti nitong boses, ito ay isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng tagumpay niya sa New York. "Ako nga. Matapang ka na bata, ha? Maliit na sugat lang yan." Ngumiti pa balik si Miguel. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Ara ay naging buo. "Miguel!" Ang sigaw ni Marco ay parang kulog na bumasag sa katahimikan. Mabilis itong lumapit at marahas na hinila si Miguel palayo kay Ara, inilagay ang sarili nitong katawan bilang panangga. "Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang lalapit sa kanila?" Sigaw ni Marco, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang tingin niya ay hindi lang para kay Ara, kundi para sa lahat ng tao sa plaza na ngayon ay nakatingin sa kanila. Pinahiya. Iyon ang naramdaman ni Ara. Pinahiya at tinanggihan sa harap ng lahat. Umalis si Marco kasama ang mga bata, iiwanan si Ara na nakatayo roon, ang panyo na may dugo ng kanyang anak ay nasa nanginginig niyang kamay. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang hotel, ang puso ay basag sa 3 magkakaibang paraan. Natalo siya sa kanyang ina, kay Katrina at kay Marco. Pakiramdam niya ay wala nang natitira. Umupo siya sa dilim, yakap ang panyo ni Miguel, iniisip kung may pag-asa pa ba. Noon, umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanya. Binuksan niya ito ng walang gana. Ang mga salita sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. "Alam ko ang ginawa ni Katrina." Gabi na, ngunit dilat pa rin ang mga mata ni Marco. Ang mga bata ay mahimbing na sa kanilang mga kama, at ang buong bahay ay tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay maingay. Nagliliyab ito sa mga salita ni Ara. Sinabi nila si akin namatay sila. Nakaupo siya sa loob ng kanyang talyer, sa ilalim ng liwanag ng isang hubad na bumbilya. Ang amoy ng barnis at sariwang pinutol na kahoy, na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay wala ng epekto ngayon. Pinagsisisihan niya ang nangyari sa plaza kanina. Pinagsisisihan niya ang galit na ipinakita niya. Ngunit ang galit na iyon ay isang kalasag na binuo niya sa loob ng 7 taon. Ito lang ang alam niyang paraan para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Pero habang inaalala niya ang itsura ng mukha ni Ara, ang purong sakit, ang hindi matatawarang pagkabigla, isang bagay sa loob niya ang nagsimulang gumuho. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung ang babaeng inakala niyang nang iwan sa kanila ay biktima rin pala? Ang isiping iyon ay mas masakit pa kaysa sa ideya ng pag-abandona. Dahil kung totoo iyon, nangangahulugan itong pareho silang ninakawan. Napapikit siya ng mariin at ang alaala na matagal na niyang ibinaon ay kusang lumitaw, matingkad na parang kahapon lang nangyari. Isang gabing walang tulog, mga 1 buwan matapos siyang iwan ni Ara. Ang 3 sanggol ay umiiyak ng sabay-sabay sa kanilang mga duyan. Siya ay pagod, gutom at desperado. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, umupo siya sa isang maliit na mesa at nagsimulang magsulat.
Ara, ang simula ng kanyang sulat, ang kamay ay nanginginig sa pagod at bighati. Buhay sila. Ang mga anak natin. Kamukha mo si Malia. Ang mga mata ni Manuel, sayo niya nakuha. Kailangan ka namin. Kailangan ka nila. Umuwi ka na, mahal ko. Nagkakamali ka lang ng desisyon. Pakiusap. Alam niyang maliit ang pag-asa. Alam niyang malabong makarating ito. Ngunit wala na siyang ibang makapitan. Kinuha niya ang tanging larawan na mayroon siya, isang kupas na kopya ng kanilang unang ultrasound na nagpapakita ng 3 maliliit na tuldok sa sinapupunan ni Ara. Maingat niya itong isinilid sa sobre, kasama ng kanyang puso at huling piraso ng pag-asa. Kinabukasan, ipinadala niya ito sa huling address na alam niya, ang mansyon ng mga Kastilyo sa Maynila. Naghintay siya. Araw-araw, tinitingnan niya ang kalsada, umaasang may darating na sagot. 1 linggo. 2 linggo. 1 buwan. Walang dumating. At doon, namatay ang huling pag-asa niya. Tinanggap na niya na pinili talaga ni Ara ang buhay na malayo sa kanila. Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw nang may kumatok sa pinto ng talyer. Si Leo, ang kanyang kumpare at isa sa mga ilang kaibigan na nakakaalam ng kanyang pinagdaanan. Pare, gising ka pa pala, sabi ni Leo, may dalang 2 bote ng beer. Nakita ko may ilaw pa, naisip kong samahan ka muna. Umupo si Leo sa isang bangko. Nakita ko kayo kanina sa plaza, pare. Ang gulo. Hindi umimik si Marco. Kinuha lang niya ang beer. Alam mo, pare, pagpapatuloy ni Leo, nag-aalinlangan. May naalala lang ako. Noong mga panahong iyon yung mga panahon nakakapanganak pa lang ng mga bata. May nakita ako sa post office. Tumingin si Marco sa kanya, naghihintay. Nakita ko si Katrina doon, sabi ni Leo, napakamot sa ulo. Hindi ko pinansin noon. Pero naalala ko lang para siyang balisa. Nagmamadali. Parang may tinatago. Panahon iyon noong nagpadala ka ng sulat kay Ara, di ba? Natigilan si Marco. Ang bote ng beer ay nanigas sa kanyang kamay. Si Katrina. Baka nagkakamali ka lang, pare. Ano namang gagawin niya doon? Nagkibit balikat si Leo. Ewan ko. Naalala ko lang. Kasi pagkatapos noon, lagi na siyang dumadalaw sa'yo, nagdadala ng pagkain para sa mga bata. Naisip ko lang na ang weird ng timing. Sige, pare, una na ako. Naisip ko lang sabihin. Umalis si Leo, iiwanan si Marco na may bagong lason na gumagapang sa kanyang isipan. Si Katrina. Hindi. Impossible. Si Katrina ang tumulong sa kanya na bumangon. Si Katrina ang nag-alaga sa mga bata na parang tunay niyang mga anak. Pero ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, pinagmasdan ni Marco si Katrina. Ang paraan ng pagngiti nito ang pag-aasikaso sa mga bata. Lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Kat, sabi niya sa kalmadong boses. Naalala mo ba noong mga baby pa lang sila? Grabe ang hirap noon, ano? Ngumiti si Katrina. Naman. Pero nalagpasan din natin. May naalala lang ako, pagpapatuloy ni Marco, pinapanood ng maigi ang reaksyon nito. Parang may pinadala akong importante sa post office noon. Madalas ka bang magpunta doon dati? Sa isang iglap, nakita niya ito. Isang bahagyang paninigas ng kanyang panga. Isang kislap ng gulat sa kanyang mga mata bago ito mabilis na ngumiti. Post office, tumawa ito, isang tawang medyo pilit. Naku, hindi. Alam mo naman ako, bahay at eskwela lang. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. May naalala lang, sabi ni Marco, ngunit sa loob-loob niya, ang pagdududa ay nagiging isang halimaw. Kinabukasan, nang si Katrina ay nasa palengke at ang mga bata ay naglalaro sa labas, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Pumasok siya sa kwarto nila. Ang puso niya ay dumadagundong sa kaba at sa pakiramdam ng pagkakanulo. Pero kailangan niyang malaman. Binuksan niya ang aparador ni Katrina. Mga damit, mga bagwala. Sa ilalim ng kama, may isang lumang bowl na kahoy. Dito nito itinatago ang mga lumang gamit, mga alaala mula sa pagkabata. Nag-alinlangan siya, ngunit binuksan niya ito.
Ang amoy ng naphthalene ay sumalubong sa kanya. Mga lumang report card, mga litrato, mga tuyong bulaklak. Halos sumuko na siya. Ngunit sa pinakailalim, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang liham, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang maliit na piraso ng papel na medyo makintab. Mukha itong nasunog sa mga gilid. Nanginginig niyang kinuha ito. Hindi ito ordinaryong papel. Ito ay papel na ginagamit sa pagprint ng litrato. Tinitigan niya ito ng maigi. May isang pamilyar na kurba, isang itim na hugis sa puting background. At sa gilid, may maliliit na letra, bahagyang nabura ng apoy, ngunit nababasa pa rin. Ang pangalan ng isang lying-in clinic sa kabilang bayan. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Hindi ito basta-bastang papel. Ito ay ang sunog na piraso ng litrato mula sa ultrasound. Ang piraso ng kanyang pag-asa na ipinadala niya kay Ara 7 taon na ang nakalipas. Nasa ball ito ni Katrina. Ang text message ay isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim na silid ng hotel ni Ara. Binasa niya ito ng paulit-ulit na parang sa bawat pagbasa ay mas nagiging totoo ang mga salita. Alam ko ang ginawa ni Katrina. Ang pangalang iyon, Katrina, ay dati isang anino lang, isang pangalan na kumakatawan sa kasalukuyan ni Marco. Ngayon, ito'y naging pangalan ng isang traidor. Nag-type siya ng reply, ang mga daliri ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Sino ka? Paano mo nalaman? Dumating ang sagot, maikli at direkta. Magkita tayo bukas sa plaza sa tapat ng simbahan. 1-0 Jag, mag-isa ka lang. Leo. Leo. Isang pangalang walang mukha, ngunit may hawak na pangako. Ang pangako ng katotohanan. Buong gabi hindi siya nakatulog ng maayos. Ang isip niya ay lumilikha ng 1,000 senaryo. Ito na ba iyon? Ang susi para buksan ang isinara ng puso ni Marco. Ang patunay na hindi siya ang kontrabida na iniisip nito. Kinaumagahan, naroon na siya sa plaza bago pa man mag-alas 10. Ang simoy ng hangin sa vegan ay karaniwang nagbibigay ng kapayapaan, ngunit ngayon, bawat ihip nito ay tila nagdadala ng kaba. Umupo siya sa isang batong bangko, ang mga mata ay nakatuon sa malaki at lumang pinto ng simbahan, na parang doon magmumula ang kanyang kaligtasan. Isang lalaking may simpleng anyo, na ang mukha ay nagpapakita ng pagod ngunit may bahid ng kabutihan, ang lumapit. Ara Castillo. Tumango si Ara, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ako nga. Ikaw si Leo. Umupo ito sa kabilang dulo ng bangko, nagpapakita ng respeto. Compare ko po si Marco. Kaibigan mula pagkabata. Tumingin ito sa kanyang mga kamay na parang naghahanap ng tamang salita. Pasensya na po kung nakikialam ako. Pero hindi na tama eh. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ara, ang puso niya ay kumakabog. Nakita ko po ang paghihirap ni Marco sa loob ng 7 taon, mahinang sabi ni Leo. Nakita ko kung paano niya itinaguyod mag-isa ang 3 bata. Kinamuhian niya ang buong mundo. Kinamuhian ka niya. Pero kahapon, noong nakita ko kayo sa plaza nakita ko po ang parehong sakit sa mga mata ninyo. Doon ko naintindihan. Hindi ito simpleng pang-iiwan. Ikinuwento ni Leo ang kanyang nakita sa post office maraming taon na ang nakalipas. Ang imahe ni Katrina, balisa, palihim, hawak ang isang makapal na sobre. Ang timing, sakto sa mga araw na alam niyang desperadong nagpadala ng sulat si Marco. Ang bigla nitong pagiging malapit sa pamilya pagkatapos noon. Hindi ko po pinansin noon pag-amin ni Leo may bahid ng pagsisisi. Pero ngayon, sa pagbabalik mo alam kong ang sulat na iyon, ang sulat na may lamang pag-asa ni Marco, ay hindi kailanman nakaalis sa vegan. Ang mga salita ni Leo ay parang mga martilyo na unti-unting sumisira sa pader ng kasinungalingan. Si Katrina. Hindi lang siya isang karibal. Isa siyang magnanakaw. Ninakaw niya ang huling pag-asa ni Marco. Ninakaw niya ang kanilang pagkakataon. Salamat, sabi ni Ara, ang boses ay basag. Ang galit sa kanyang ina ay naroon pa rin, ngunit ngayon, may bago itong kasama, isang umaapaw na galit para kay Katrina. Salamat sa tapang mong sabihin ito. Nang umalis si Leo, naiwan si Ara na may bagong lakas. Ang katotohanan ito ang kanyang sandata. Ito ang babasag sa pader sa pagitan nila ni Marco. Ito ang magpapatunay na pareho silang biktima.
Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Pagbalik niya sa hotel, isang malamig na presensya ang sumalubong sa kanya sa lobby. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Doña Elvira Castillo, suot ang kanyang eleganteng damit at ang kanyang maskara ng pagiging perpektong matriarka. Akala ko ba ay malinaw ang usapan natin, Althea? Sabi nito, hindi isang tanong kundi isang deklarasyon. Sa loob ng hotel room, sinubukan ni Doña Elvira ang lahat. Pang-uyam, pagmamakaawa, paggamit ng pagmamahal bilang isang paraan ng blackmail. Isipin mo ang pangalan ng pamilya, sabi nito. Isang eskandalo. Ang anak ng mga Castillo, nagkaroon ng anak sa isang karpintero. Hindi mo ba nakikita? Inililigtas kita mula sa kahihiyan. Hindi ako nahihiya sa kanila, ma, sigaw ni Ara. Sa inyo ako nahihiya. Sa ginawa ninyo. Nakita ni Ara ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina. Ang pagkukunwari ay nawala at ang lumabas ay isang bagay na mas nakakatakot, isang malamig at walang awang determinasyon. Kung ayaw mong makuha sa santong dasalan, tumayo si Doña Elvira, inaayos ang kanyang damit, marami pang ibang paraan. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng yelo sa puso ni Ara. Alam niyang may gagawin ang kanyang ina. At hindi ito magiging maganda. Kinahapunan, hindi na niya kayang maghintay pa. Ang takot sa kung anong kayang gawin ng kanyang ina ay nagtulak sa kanya na kumilos. Kailangan niyang makausap si Marco. Ngayon na. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa talyer. Ang mga screenshot ng pag-uusap nila ni Leo ay handa na sa kanyang cellphone. Ito na. Ito na ang magpapabago ng lahat. Ngunit habang papalapit siya, isang pamilyar na itim na Mercedes-Benz ang nakaparada sa harap ng talyer. Ang kotse ng kanyang ina. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtago sa likod ng isang pader ng katabing bahay, sapat lang para makita at marinig ang nangyayari sa loob. Ang eksenang tumambad sa kanya ay isang imahe mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Nakatayo ang kanyang ina sa harap ni Marco. Sa pagitan nila, sa ibabaw ng isang mesang kahoy, ay isang bukas na portfolio. Sa loob nito, mga tumpok ng pera. At sa tabi nito, isang puting tseke. Pumili ka, Marco, narinig niyang sabi ni Doña Elvira, ang boses ay puno ng kapangyarihan. Cash out sake. Sapat na iyan para mabura kayo sa mundo ni Althea. Sapat na para mabigyan mo ng bagong buhay ang mga anak mo. Isang buhay na malayo sa kahihiyang idudulot ng ina nila. Nakita ni Ara ang pag-igting ng mga panga ni Marco. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang buong katawan ay sumisigaw ng pagtanggi at galit. Umasa si Ara. Huwag, Marco, huwag mong gawin. Ngunit pagkatapos ay tumingin si Marco sa mga anak niya na naglalaro sa di kalayuan, walang kamalay-malay. Isang anino ng pagod at pagkatalo ang dumaan sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, nag-angat siya ng tingin at nahuli ang mga mata ni Ara na nakatago sa gilid. Para silang dalawang estatwa na nagyelo sa oras. Walang salita. Walang galaw. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap. Nakita ni Ara ang isang bagyo ng emosyon sa mga mata ni Marco, galit, sakit, at isang malalim na kahihiyan. Sa isang iglap, umasa siyang ito na ang sandali. Ang sandali na isisigaw ni Marco ang kanyang pagtanggi, na ipagtatabuyan niya ang kanyang ina at ang maruming pera nito. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang namatay. Dahan-dahang ibinaling ni Marco ang kanyang tingin mula kay Ara pabalik sa tseke. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong pader, walang mababasang emosyon. Ang kanyang kamay na kanina ay nakakuyom ay dahan-dahang bumukas. Sa isang kilos na parang tumagal ng isang kawalang hanggan, iniabot niya ang kanyang kamay. At kinuha niya ang tseke. Ang hangin sa mga baga ni Ara ay biglang naubos. Ang cellphone sa kanyang kamay ay naging napakabigat, ang mga ebidensya laban kay Katrina ay naging walang silbi at katawa-tawa. Tiningnan ni Marco ang piraso ng papel sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Elvira. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay walang buhay, ngunit puno ng lason. Sige, sabi niya, sapat na para marinig ni Ara. Ito pala ang halaga ng mga apo ninyo. Isang sampal. Isang sampal mula sa kanyang ina na nag-alok ng pera. At isang sampal mula kay Marco na tumanggap nito. Dobleng pagkakanulo.
Ang sakit ay napakatindi na parang isang kutsilyong sabay na isinaksak sa kanyang likod at dibdib. Ang lalaking pinaglalaban niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay may presyo pala. At ang presyo na iyon ay ang paghihiwalay nila magpakailanman. Hindi na niya kinailangang makita pa. Tumalikod si Ara, ang mga paa ay kumikilos ng kusa. Hindi na niya narinig ang pag-alis ng kanyang ina. Hindi na niya naramdaman ang mga batong inaapakan niya. Ang tanging alam niya ay ang tunog ng kanyang pusong nadudurog. At sa pagkakataong ito, hindi na niya alam kung paano pa ito bubuin muli. Ang tunog ng umaalis na kotse ni Doña Elvira ay kumukulo sa hangin, kasabay ng tunog ng kanyang puso na nagdurugo. Hawak ni Marco ang tseke, isang piraso ng papel na punong-puno ng kahihiyan at sakit. Tiningnan niya ito, ang mga numero ay lumalabo, ang balat niya ay parang nilalamig, kahit pa mainit ang hapon sa vegan. Bakit niya ginawa iyon? Ang tanong ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Gusto niyang isigaw na hindi niya ibinenta ang kanyang mga anak. Gusto niyang ipaliwanag na isang uri lang iyon ng paghihiganti sa mapagmataas na ina ni Ara. Gusto niyang sabihin na ang sakit ng pagkakawatak-watak ng kanyang pamilya ay masyado nang mabigat, at ang pagtanggap sa tseking iyon ay isang desperadong paraan para matapos na ang lahat ng pagdurusa. Ngunit walang salitang lumabas. Dahil sa ilalim ng lahat ng dahilan, alam niyang sumuko siya. Sa isang sandali ng sukdulang galit at pagod, hinayaan niyang manalo ang kanyang pride. At dahil doon, sinaktan niya ang nag-iisang babaeng may alam kung ano ang pinagdaanan niya. Narinig niya ang mga yabag. Mabilis, desperado. Nakita niya si Ara na bumalik, ang mga mata nito ay tuyo na, ngunit ang sakit sa mga ito ay mas matingkad pa sa anumang luha. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig nito, halos hindi marinig, parang isang bulong mula sa isang kaluluwang duro. Bakit, Marco? Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang boses na lumabas. Naramdaman niya ang matinding kagustuhang yakapin ito, magpaliwanag, magmakaawa para sa pagpapatawad. Ngunit isang pader ng pait ang biglang bumangon sa pagitan nila. Ang lahat ng sakit ng 7 taon, ang pang-iiwan, ang pagtatayo ng pamilya ng mag-isa, ay bumalik. At sa pagkakataong ito, ipinagtabuyan niya si Ara. Umalis ka na, Ara, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa gabi. Kunin mo ang nanay mo at ang pera ninyo at bumalik na kayo sa mundo ninyo. Hindi kayo nababagay dito. Ang bawat salita ay isang punyal na isinaksak niya, hindi lang sa puso ni Ara, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Nakita niya ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Ara na namatay. Napalitan ito ng isang blangkong pagtanggap. Tuluyan na itong sumuko. Tama ka, bulong ni Ara, ang boses ay parang hangin. Hindi nga ako nababagay dito. At sa huling pagkakataon tumalikod ito. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Marco na iba na. Hindi na ito babalik. Ang likod ni Ara ay naging mas maliit at nawala sa mga anino ng lumulubog na araw. Iiwanan si Marco na nakatayo roon, mag-isa, na parang isang estatwa ng pagsisisi. Naiwan siya na hawak ang tseke, ang bigat nito ay parang bigat ng isang mundong gumuho. Pumasok siya sa bahay, ang puso ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Nakita niya si Katrina sa kusina, naghahanda ng merienda para sa mga bata. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiti na may bahid ng tagumpay na hindi nito maitago. Nakaalis na siya, tanong ni Katrina, sinusubukang magkunwari na walang pakialam. Hindi sumagot si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Inilapag niya ang 2 bagay, ang tseke mula kay Doña Elvira, na ngayon ay lukot-lukot na, at ang sunog na piraso ng litrato ng ultrasound na nakuha niya sa bowl ni Katrina. Tiningnan ni Katrina ang mga ito. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla, ang mga labi ay nanginginig. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot, napako sa sunog na piraso ng papel na patunay ng kanyang pagkakasala. Saan-saan mo nakuha yan, nanginginig niyang tanong, halos hindi na makahinga. Sa bowl mo, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit puno ng lamig. Sa ilalim ng mga alaala mo. Kasama ng mga pangarap na ninakaw mo sa akin. Nagsimulang umiling si Katrina, ang mga mata ay puno ng pagtanggi. Hindi ko alam kung ano yan. Marco, mahal kita. Huwag ka nang magsinungaling, Katrina, sa wakas ay sumabog si Marco. Ang lahat ng galit at sakit na pinigilan niya ay lumabas na parang isang rumaragasang ilog.
Hinampas niya ang mesa, dahilan para tumalsik ang mga kubyertos. Ang sulat. Ang sulat na ipinadala ko para sa kanya. Ikaw ang kumuha. Ikaw ang sumira sa huling pag-asa ko. Sa pagitan ng mga hikbi at ng galit, umamin si Katrina. Hindi na niya ito maitago. Mahal kita, Marco. Mahal na mahal kita, sigaw nito, ang kanyang mukha ay baluktot sa desperasyon. Nakita ko ang sulat. Nabasa ko. At naisip ko ito na ang pagkakataon ko. Kung hindi niya malalaman, kung iisipin niyang kinalimutan mo na siya, mapupunta ka sa akin. Tayo ang magiging pamilya. Tiningnan siya ni Marco na may pagkasuklam. Hindi na ito ang babaeng minsan niyang pinaniwalaan. Pamilya. Sinira mo ang pamilya ko para sa sarili mong kapakanan. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilya ko. Hindi mo ba nakikita? Ako ang nandito, patuloy ni Katrina, desperado, nakapako ang tingin sa mga batang naglalaro sa labas. Ako ang nag-alaga sa mga anak mo. Ako ang minahal nila bilang ina. Hindi siya. Kailanman, hindi ka magiging siya, sabi ni Marco, ang bawat salita ay isang hatol, isang huling pagputol ng anumang koneksyon sa pagitan nila. Kunin mo ang mga gamit mo. Umalis ka na. Puno ng galit at luha, umalis si Katrina, iiwanan ang isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa sigawan nila kanina. Ang bahay ay parang isang malaking butas, walang tao. Naiwan si Marco sa gitna ng kanyang bahay. Wala na si Doña Elvira. Wala na si Ara. Wala na si Katrina. Siya na lang. Mag-isa. Ang tseke ay nasa kanyang kamay, lukot na lukot. Ang bigat nito ay parang bigat ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Sa isang iglap ng pagkabulag at pride, itinulak niya palayo ang babaeng mahal niya. Lahat ay nawala. Samantala, sa Laog International Airport, nakaupo si Ara sa isang malamig na upuang metal. Ang anunsyo ng huling tawag para sa flight papuntang Maynila ay umalinggaw sa paligid, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isip ay blanko, ang kanyang puso ay tuyo. Tapos na. Susuko na siya. Babalik na siya sa New York at ibabaon ang vegan sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Hawak niya ang kanyang cellphone, handa nang i-off ito magpakailanman. Ngunit bigla itong nag-ring. Isang hindi pamilyar na numero. Hindi niya sana sasagutin, ngunit may isang bagay na nag-udyok sa kanya. Isang huling kislap ng pag-asa, o marahil ay isang huling hiyaw ng kanyang nawawalang kaluluwa. Sinagot niya ito. Hello, mahina niyang tanong. Sa kabilang linya, isang maliit at nanginginig na boses ng bata ang sumagot. Isang boses na kilala niya. Hello. Tita. Si Miguel. Si Malia po may sakit. Pagpapatuloy ng bata, ang boses ay halatang natatakot, basag. Mataas po ang lagnat niya. At lagi niyang sinasabi. Mama! Mama! Ang mga salita ni Miguel ay humampas sa kanya na parang isang malamig na alon, nagpapabangon sa kanya mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Hello! Tita! Si Malia po may sakit. Nag-init ang mga mata ni Ara. Malia! Ang kanyang anak na babae. Mataas po ang lagnat niya. At lagi niyang sinasabi. Mama! Mama! Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit, galit at pagkabigo. Ang tanging naramdaman niya ay ang instinct ng isang ina. Wala ng New York. Wala ng pagtakas. Ang tanging mahalaga ay ang boses ng kanyang anak na nangangailangan sa kanya. Sige, Miguel, sabi niya, pinipilit na maging kalmado ang boses. Pupunta ako dyan. Saan kayo? Matapos malaman ng ospital, isang bagong lakas ang pumasok sa kanyang katawan. Tumayo siya, ang mga binti ay matatag na muli. Tumakbo siya palabas ng airport, sumakay ng pinakamabilis na taxi. Ang mga ilaw ng vegan ay lumabo habang binabagtas nila ang kalsada. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Miguel at ang malamyos na boses ni Malia na bumubulong ng Mama. Nang makarating siya sa ospital, ang amoy ng disinfectant at sakit ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang tinungo ang emergency room. Doon, nakita niya si Marco, nakaupo sa isang plastik na upuan, ang mukha ay balisa, ang mga kamay ay nasa buhok.
Ang kanyang dalawang anak, si Miguel at Manuel, ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Nakita si Ara ni Marco. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay mugto, puno ng pag-aalala at pagod. Wala nang galit. Wala nang pader. Tanging isang purong takot ang makikita. Hindi sila nagsalita. Hindi na kailangan. Sa isang sandaling iyon, ang lahat ng pagitan nila, ang 7 taon, ang mga kasinungalingan, ang tseke, ay nawala. Nagmamadali siyang lumapit. Si Malia, iyon lang ang kanyang naitanong. Nasa loob, pabulong na sagot ni Marco, tinuro ang isang pinto. Mataas ang lagnat. Hindi pa rin bumababa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ara. Pumasok siya sa loob. Nakita niya si Malia, nakahiga sa kama, namumutla at humihingal. Agad siyang lumapit at hinawakan ang noo ng bata. Mainit na mainit. Lumabas ang isang nurse. Mabuti at dumating ka, ma'am. Hindi po siya mapapakalma. Ikaw po ba ang nanay? Tumango si Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Hindi pa man niya naririnig ang salitang nanay na para sa kanya, pero ngayon naramdaman niya iyon. Buong pagkatao. Lumabas si Marco at ang dalawang bata, pumasok sa loob. Nakita niya ang pagyakap ni Ara kay Malia, ang pagdampi nito sa noo ng bata. Sa mga sandaling iyon, hindi na mahalaga kung sino ang gumawa ng tama o mali. Ang mahalaga ay ang kanilang anak. Magdamag silang nagbantay. Si Ara ay nasa tabi ni Malia, pinupunasan ang kanyang noo, kinakantahan ng mga pamilyar na awiting bayan, habang si Marco ay nakaupo sa tabi niya, hindi lumalayo. Paminsan-minsan, magkakatinginan sila at sa bawat pagtitig, mayroong pag-unawa. Nang sa wakas ay bumaba ang lagnat ni Malia at makatulog ng mahimbing, huminga sila ng malalim. Ang kanilang mga mukha ay pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Dahan-dahan silang lumabas sa silid ni Malia, iniwan ang dalawang lalaki, Miguel at Manuel, na mahimbing na natutulog sa isang maliit na sofa sa waiting area. Umupo sila sa isang bench sa koridor, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na masakit, kundi punong-puno ng pag-unawa. Pasensya ka na, Ara, sa wakas ay sabi ni Marco, ang boses ay pagod at basag. Dahil sa pride ko, nasaktan kita. Ikinuwento niya ang buong katotohanan, ang pagtanggap niya sa tseke, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa matinding galit sa pagmamataas ni Doña Elvira. At kung paano niya nakita si Ara sa sandaling iyon. Gusto kong magalit sa nanay mo. Gusto kong ipamukha sa kanya ang lahat. Hindi ko naisip na ikaw ang mas masasaktan ko. Pagkatapos, kinuwento niya ang nangyari kay Katrina, kung paano niya natuklasan ang sunog na piraso ng ultrasound, at kung paano umamin si Katrina. Nawalan ako ng tiwala, Ara. Sa lahat. Ikaw lang ang akala kong hindi ko pwedeng pagkatiwalaan. Ang luha ay tahimik na dumaloy sa mga pisngi ni Ara. Ngayon, naintindihan na niya. Lahat. Ang pagkalito ni Marco ang kanyang sakit. Pasensya ka na rin, Marco, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Dahil sa mga magulang ko, sa mga kasinungalingan nila, hindi ko na ipaliwanag. Hindi ako lumaban ng sapat. Inamin niya ang kanyang pagkabigo, ang pagtakas niya sa New York, ang kanyang paghahanap ng pagpapawi sa trabaho. Masakit ang pakiramdam na iniwan ako, pero mas masakit pala ang malaman na hinayaan kong mangyari ito sa atin. Sa kanila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto ng ospital. Pumasok sina Don Ricardo at Doña Elvira. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Nalaman na nila ang tungkol kay Malia. Nang makita ni Doña Elvira si Ara at Marco na nakaupo ng magkatabi, magkayakap ang kanilang mga kamay, at may bakas pa ng luha sa mga mata, bigla siyang natigilan. Para itong isang malakas na sampal sa kanya. Anak ti. Nagsimulang sabihin ni Doña Elvira. Tumayo si Ara at lumapit sa kanila. Ang kanyang tingin sa kanyang ina ay kalmado, ngunit puno ng katotohanan. Bakit, ma? Mahina niyang tanong. Bakit ninyo ginawa sa amin ito? Sa wakas, ang mga pader ni Doña Elvira ay gumuho. Tumingin ito kay Marco, pagkatapos ay sa mga natutulog na apo sa waiting area. Hindi na ito ang mapagmataas na Doña Elvira. Isa na itong matandang babae na puno ng pagsisisi. Dahil takot ako, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay nanginginig. Noon galing din ako sa mahirap.
Minahal ko ang isang simpleng lalaki, pero ipinagtabuyan ako ng pamilya ko. Pinilit akong pakasalan ang papa mo. Akala ko inililigtas kita sa parehong kapalaran. Akala ko, kapag may pera ka, magiging maligaya ka. Pinaniwala ko ang sarili ko na ginagawa ko ito para sa'yo. Lumapit si Don Ricardo at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Nagsisisi kami, anak. Labis-labis kaming nagsisisi. Ang mga luha ay dumaloy sa mga mata ni Doña Elvira. Patawarin mo ako, anak. Patawarin niyo kami ni Marco. Ang pagpapatawad ay hindi dumating kaagad, ngunit ang mga salitang iyon ay isang simula. Isang pintuan sa paghilom na unti-unting bumubukas. Nang paalis na sina Don Ricardo at Doña Elvira, iniwan nila si Ara at Marco na muling magkasama. Bumalik si Marco sa tabi ni Ara, at dahan-dahan, kinuha niya ang kamay nito. Hindi na mayabang. Hindi na puno ng galit. Tanging pag-asa at pagmamahal ang naroon. Kaya mo pa, buddy? Pabulong niyang tanong, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mga mata ni Ara. Nasubukan ulit. Para sa kanila, para sa atin? Marco de la Cruz. Ilang buwan na ang lumipas. Ang amoy ng kape at bagong lutong pandesal ang bumungad kay Marco tuwing umaga. Sa mesa, nakita niya si Malia na masigla ng kumakain ng almusal. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Wala na ang lagnat. Wala na ang maputlang kulay. Ang kanyang munting anghel ay muling buhay at masigla. Ang paggaling ni Malia ay parang isang himala. At sa bawat araw na lumilipas, ang mga sugat sa kanyang puso, at sa puso ni Ara, ay dahan-dahang naghihilom. Ang tiwala ay isang marupok na bagay, at alam ni Marco na matagal pa bago ito tuluyang mabuo muli. Ngunit sa bawat pag-uusap nila ni Ara, sa bawat oras na magkasama silang nag-aalaga sa mga bata, sa bawat ngiti at pagtawa, naramdaman niya ang pagpapatong-patong ng mga piraso ng kanilang nagkawatak-watak na mundo. Isang araw, habang nasa talyer siya, nagpaplano ng mga bagong disenyo, nakarinig siya ng katok sa pinto. Nakita niya ang kanyang mga biyenan, sina Don Ricardo at Doña Elvira, na nakatayo sa labas. Wala na ang kanilang dating pagmamataas. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-aalangan, ngunit may bahid ng sinseridad. Marco, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay mahina. Pwede ba kaming pumasok? Pinapasok niya sila. Nakita niya ang mga mata ni Doña Elvira na naghahanap kay Malia. Ngunit sa halip na tumalon sa kanyang apo, lumapit ito sa kanya. Marco, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Wala akong karapatan sa ginawa ko. Ninakaw ko ang mga anak mo at ang pamilya mo. Wala kang alam sa mga sinasabi ko, pero sana ay mapatawad mo ako. Inilabas nito ang isang maliit na bag na gawa sa bordang tela. Ginawa ko ito para kay Malia, sabi nito. Isang laruan. Sana ay matanggap niya. Nagulat si Marco. Hindi niya inaasahan ang ganitong kapakumbabaan. Tumango siya. Salamat po, Doña Elvira. Alam niyang mahaba pa ang proseso ng pagpapatawad. Ngunit ito ay isang simula. Isang unang hakbang. Alvea Ara Castillo. Hindi na sa New York ang buhay ni Ara. Hindi na rin sa mga matatayog na entablado ng fashion. Ang buhay niya ngayon ay nasa Vigan, sa isang maliit na espasyo sa tabi ng talyer ni Marco. Ang kanyang studio. Pinagsama niya ang kanyang pagmamahal sa fashion at ang kanyang bagong paghahanap sa sarili. Gumagamit siya ng mga lokal na tela, mga tradisyonal na disenyo, at binibigyan niya ito ng modernong twist. Ang mga tela na binili niya sa mga lumang merkado ng Vigan ay nagiging mga natatanging damit. At ang inspirasyon niya? Ang kanyang mga anak. Madalas, kasama niya si Marco sa kanyang studio. Nagsasama ang kanyang sining at ang kanyang mga gawaing kahoy. Gumagawa si Marco ng mga manikin para sa kanya, mga istante, at kung minsan, mga buttons na gawa sa kahoy. Tingnan mo ito, Marco, sabi niya isang hapon, hawak ang isang disenyo. Sa tingin mo, babagay ba ito sa tela na iyon? Lumapit si Marco, sinuri ang disenyo. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng matitigas na kahoy, ay dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Kahit ano ang gawin mo, Ara, sigurado akong magiging maganda, sabi nito, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Lagi ka namang ganyan. Talentado.
Ngumiti siya. Salamat sa tiwala, Marco. Hindi lang sila nagtatrabaho. Nagtawanan sila. Nagkukwentuhan. Pinag-uusapan ang mga anak. Ang kinabukasan. Ang dating pader sa pagitan nila ay nawala na. Pinalitan ito ng tulay na gawa sa pag-unawa at pagpapatawad. Isang hapon, sa paglubog ng araw, naglakad silang 5 sa dalampasigan. Si Marco, si Ara, at ang kanilang 3 anak, sina Miguel, Manuel at Malia. Naghahabulan ang mga bata sa buhangin, ang kanilang mga tawanan ay naghalo sa tunog ng alon. Pinagmasdan sila ni Ara. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang pamilya. Hindi niya inakala na mangyayari pa ito. Hawak ni Marco ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkakasama, siksik, bilang patunay na kahit gaano katagal ang paghihiwalay, mayroong mga bagay na nakatadhanang magkasama. Alvea, Ara, Castillo ending narration. Tumingin ako kay Marco. Ang kanyang profile ay malinaw sa silweta ng naglalahong araw. Ang kanyang mata ay nakatitig sa aming mga anak, puno ng pagmamahal. Ramdam ko ang mainit niyang kamay na mahigpit na nakahawak sa akin. Hindi na kita papakawalan pa, bulong niya, ang boses ay parang himig na nagpapalakas ng loob. Umiti ako, ang aking puso ay puno. Hindi na rin ako aalis. Sa wakas, pagkatapos ng 7 taon ng bagyo, natagpuan ko rin ang aking tahanan. Hindi sa New York, hindi sa entablado ng tagumpay, at hindi sa mga lumang bahay ng Maynila. Kundi dito. Sa Vigan. Sa pagitan ng mga ngiti ng aking mga anak, sa haplos ng hangin sa dalampasigan, at sa mga bisig ng lalaking kailanman ay di sumuko sa akin, sa aming mga pangarap, sa aming pag-ibig. Dito, sa simple at payapang buhay na minsan kong tinakasan, natagpuan ko ang aking sarili. At ang simula ng aming walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Alfea at Marco. Sa aming mga minamahal na tagapakinig. Isang taos pusong pasasalamat po ang aming handog sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtutok sa bawat kabanata ng ang mga mukha na hindi ko malimutan. Ang paglalakbay na ito, kasama sina Ara at Marco, ay puno ng mga pagsubok, sakit, at mga lihim na sumira sa kanilang mga buhay. Ngunit sa bawat luha at bawat pagdurusa, mayroong isang aral na nakatago, ang kapangyarihan ng pagpapatawad at ang walang hanggang pag-asa ng tunay na pag-ibig. Bilang isang manunulat, bawat salita, bawat emosyon, ay maingat na inukit, umaasang mararamdaman ninyo ang bawat galit, bawat sakit, at sa huli, ang tamis ng paghilom at muling pagsasama. Naway ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo, hindi lang ng libangan, kundi pati na rin ng inspirasyon na harapin ang sariling mga multo ng nakaraan at hanapin ang kapayapaan sa pagpapatawad. Ang pag-ibig ay hindi laging madali at madalas, ang pinakamalaking laban ay hindi sa iba, kundi sa sarili nating mga takot at pride. Ngunit sa huli, ang pag-asa at ang kakayahang magpatawad ang siyang magbubuklod sa lahat. Maraming salamat muli sa inyong pagiging bahagi ng aming paglalakbay. Ikinagagalak po naming malaman ang inyong mga naramdaman at saloobin tungkol sa kwentong ito. Hanggang sa muli. Lihim ng puso.